Marshall Peak, Kabanata 5445. Nakatagong patnubay. Batay sa impormasyong mayroon ang Black Ink Clan, mayroong hindi hihigit sa 5 8th grade Heaven Opening Realm Masters na natitira sa mga nakaligtas na tao, kaya ang hitsura ng isang hindi pa nakikitang 8th grade master ay dumating bilang isang nakalilitong sitwasyon sa Royal Lord. Gayunpaman, siya ang namamahala sa no return pass at hindi madaling umalis. Dahil hindi nahuli ng kanyang mga nasasakupan na territory lords ang tao na ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi isantabi ang bagay na ito. Matapos magdusa ng ganoong pagkawala, naniwala siya na ang 8th grade human na ito ay tiyak na hindi na walang ingat na lilito muli. Pero nagkamali siya. Kinabukasan, ang parehong 8th grade master ay dumating muli, matapang na sumisingil patungo sa no-return pass ng may mahusay na momentum at isang aura na tila nagpapahiwatig na hindi siya nakaranas ng anumang pinsala. Mula sa malayo, ang tao na ito ay kumilos ng labis na mapanukso gamit ang kanyang divine sense at hinanap din ang maraming pangkat ng Black Ink Clan na nagbabalik ng mga mapagkukunan mula sa labas, ninakawan sila ng lahat ng kanilang mga kalakal. Galit na galit ang Royal Lord at pinagsabihan ang dalawang Territory Lord na humahabol sa kanya ng araw na iyon. Ayon sa kanilang ulat, malubhang nasugatan ang 8th grade human matapos ang kanilang pambubugbog at hindi na may pakitang muli ang kanyang mukha sa maikling panahon. Gayunpaman, makalipas ang isang araw, muli siyang nagpakita. Kung hindi dahil sa tiwala niya sa kanyang mga nasasakupan, seryosong mag-iisip ang Royal Lord kung nagsisinungaling ang dalawang ito sa kanya. Ang dalawang Territory Lords ay hindi rin napigilan ang kanilang mga ulo matapos na parusahan ng Royal Lord. Sabay-sabay silang nanumpa na dadalhin ang kanilang mga hukbo para kunin ang pinuno nitong 8th grade master. Kaya, sa sandaling ang lahat ng kanilang mga tropa ay natipon, kasama ang 3 pang Territory Lords, iniwan nila ang no-return pass, naghiwalay upang mapaligiran nila siya. Ang 8th grade human ay tila walang kamalay-malay sa kanilang mga plano habang siya ay lumaban sa unahan at nakipag-ugnayan sa isa sa kanilang mga grupo ng ilang sandali bago ang isa ay biglang dinagsa siya mula sa kabilang panig. Naguguluhan, ang tao ay nagmamadaling tumakas. Kahit na siya ay tumakas, maraming Black Ink Clansmen ang naputol, ngunit ang 8th grade human ay tumama din ng maraming tama at walang humpay na umubo ng dugo. Masasabi lamang na miserable ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, ang nagkakaisang pagsisikap ng 5 makapangyarihang innate territory lords ay nawala pa rin sa kanya sa panahon ng paghabol. Ang tao na ito ay mukhang kalahating patay, ngunit siya ay katawa-tawa pa rin. Hindi alam kung anong uri ng pambihirang secret technique ang kanyang nilinang, ngunit sa sandaling napansin niyang may mali, isang ambon ng dugo ang sisubog mula sa kanyang katawan at pagkatapos ay mawawala siya ng walang bakas. Ang 5 Territory Lords ay bumalik sa no-return pass sa kahihiyan, na natural na nagpalungkot sa Royal Lord. Gayunpaman, ang bagay ay nasa nakaraan na, kaya ano ang maaari nilang gawin ngayon? Inakala ng lahat na ang mga pinsala ng 8th grade Heaven Opening Realm Master na iyon ay napakalubha kaya hindi siya dapat malayo sa kamatayan. Tiyak na kailangan niyang humanap ng lugar upang makapagpagaling at hindi na muling mag-uudyok ng anumang gulo. At gayunpaman, iyon mismo ang ginawa niya. Pagkalipas lang ng isang araw, muling nagpakita ang tao na ito, makapangyarihan bilang isang dragon at mabangis bilang isang tigre, nakipag-away sa labas ng no-return pass at patuloy na hinahabol ang Black Ink Clansmen na nagbabalik ng mga kamakailang mina na mapagkukunan. Lahat ng Territory Lords ay nabigla at maging ang Royal Lord mismo ay may malabong pakiramdam na may hindi tama. Matapos magtamo ng ganoong mabibigat na pinsala, ang isang 8th grade master ay hindi naka-recover pabalik sa pinakamataas na kondisyon sa ganoong maikling panahon. Ito ay maaaring mga hulugan na ang kanyang mga pinsala ay nagkunwari, o. Ang 8th grade human na dumating para makipaglaban noong isang araw ay hindi ang parehong tao. Walang paraan para mapeke ang kanyang mga pinsala. Gaano man kalakas ang isang 8th grade human, hindi sila makakalabas mula sa isang ambush ng 5 Territory Lord na hindi nasaktan. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na ibang tao ito. May mga alingaw-ngaw ng kambal na lumilitaw sa human side, o human masters na nagpractice ng ilang malalim na illusion techniques para itago ang kanilang sarili bilang ibang tao, ngunit ano ang silbi ng paggawa nito? Hindi maintindihan ng Black Ink Clan. Gayunpaman, mahirap baliwalain ang panghihikayat ng 8th grade Heaven Opening Realm Master na ito, kaya sa bawat pagkakataon, ang mga tropa ay nakatalaga upang palibutan siya. Ngunit sa bawat pagkakataon, bumalik sila na walang dala. Nagsimula ang Black Ink Clan sa pamamagitan ng pagpapakilos ng 2 Territory Lords, ngunit ang bilang na iyon ay patuloy na tumaas hanggang sa 110 ang naipadala,
kahit na nag-set up ng isang nakatagong ambush sa labas ng No Return Pass. Sa kabila ng napakalaking hakbang, hindi pa rin nila nagawang alisin ang nakakainis na tao na ito. Sa isang pagkakataon, ang Royal Lord ay nakahanda pang ang lumabas, ngunit parang naramdaman ito ng 8th Grade Master, mabilis siyang nakatakas, naiwan ang Black Ink Clan na nadidismaya na parang naglabas sila ng isang malakas na suntok para lang tamaan. Ang mga ulap. Sa loob lamang ng isang maikling buwan, ang 8th Grade Master na may parehong hitsura ay gumawa ng ilang dosenang mga pagsalakay sa No Return Pass, na winasak ang daan-daang Black Ink Clan mining team. Kung isinama nila ang mga casualty na natamo noong sinubukan nilang kabkuban siya, kung gayon aabot sa 50,000 Black Ink Clansmen ang namatay sa kanyang mga kamay sa loob lamang ng isang buwan, kung saan walang kakulangan ng mga feudal lords. Ang territory lords, sa kabilang banda, ay hindi nasaktan. Gayunpaman, ang pagkawala na kanilang natamo mula sa isang tao lamang ay walang pabor sa kanilang pagmamataas. Lahat sila ay kinasusuklaman ng 8th grade human na ito hanggang sa utak ng kanilang mga buto, at anumang oras na maglakasloob siyang ipakita ang kanyang mukha, siya ay hinabol ng maraming territory lords at pinalo. Ang mga resulta ng kanyang plano sa ngayon ay tulad ng inaasahan. Walang ideya si Yang Kai kung magiging epektibo ito o hindi, ngunit ang mapagpasyang salik upang makakuha ng mga resulta ay pagsisikap. Tiyak na may ilang nalalabi na mga sundalong tao na nagmamasid sa sitwasyon dito, marahil ay nagtatago pa sa malapit, naghihintay ng kanilang pagkakataong lumipat. Gayunpaman, sa napakalakas na puwersa sa kanilang paraan, imposible lamang para sa mga nakakalat na human soldiers na ito na makalusot sa blockade ng Black Ink Clan at bumalik sa 3,000 mundo. Nang walang magre-rally at mamuno sa kanila, mamamatay sila dito maya-maya. Nag-iwan si Yang Kai ng ilang banayad na pahiwatig sa tuwing makikipag-away siya sa Black Ink Clan, ngunit wala siyang ideya kung ang mga humans na nagtatago ay sasaluhin sila. Ang tanging magagawa niya ay umasa na sila ay sapat na matalino. Hindi masyadong halata sa paningin ng Black Ink Clan si Yang Kai. Kalokohan talaga niya kung ituturing niya ang mga ito bilang mga tanga. Kaya, sa simula, hindi siya nang ahas na ihayag ang kanyang tunay na lakas, ginamit lamang ang kapangyarihan ng isang ordinaryong 8th grade master para harapin ang mga pagkubkob ng Black Ink Clan bago tumakas sa huling sandali gamit ang Space Principles. Tungkol naman sa mga hinala ng Black Ink Clan na siya ay nagal-inang ng isang uri ng mahimalang escape technique na naging dahilan para sumambulat siya sa ulap ng dugong ambon, iyon ay isang palabas lamang upang maalipin ang kanilang mga mata. Hindi rin naglakas loob si Yang Kai na patayin ang sinuman sa mga territory lords dahil, kung ilantad niya ang ganoong lakas, hindi makakaupo ang Royal Lord at kailangang personal na lumabas para puksin siya. Nagsumikap siya upang mapanatiling maayos ang sitwasyon. Mahirap para kay Yang Kai na panatilihin ang cycle na ito dahil hindi peke ang mga pinsalang natamo niya. Totoo, pagkatapos ng lahat, na siya ay napapaligiran ng maraming innate territory lords ng sabay-sabay. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan sa pagpapanumbalik ay napakahusay na hanggat ang kanyang mga pinsala ay hindi kritikal, mabilis siyang makakabawi, na nagdulot ng hinala ng Black Ink Clan sa kanya na may kambal. Sa labas ng No Return Pass, 2 figure ang nakatago sa isang maliit na basag na asteroid. Pareho silang nasa 7th grade, ngunit kahit na pareho silang nag-cultivate ng malalim na secret techniques na nagtatago ng kanilang mga aura, hindi sila nang ahas na lapitan ang No Return Pass ng masyadong malapit, baka ibunyag nila ang kanilang mga sarili. 3 araw na silang nagtatago dito pagkatapos ng ilang beses na pagbabago ng kanilang pinagtataguan nitong mga nakaraang araw. Ito ay dahil ang Black Ink Clan ay naglagay na ngayon ng kanilang bantay at pinaigting din ang higpit ng kanilang mga patrol sa labas ng No Return Pass dahil sa kaguluhan kamakailan mula sa paulit-ulit nilang hindi inanyayang bisita. Ang 2 7th grade humans ay halos nalantad sa ilang pagkakataon, ngunit ang kawalan ng master sa mga nagpapatrolyang Black Ink Clansmen ay nagpapahintulot sa kanila na makawala sa bawat pagkakataon. Sa sandaling ito, pinapanood nila ang 8th grade division commander na hinahabol ng Black Ink Clan patungo sa kaibuturan ng kawalan, sa lalong madaling panahon ay nawala sa paningin. Ito ay isang eksena na ilang beses na nilang nakita noon dahil ito ay isang pagtatanghal na halos araw-araw ay inilalagay. Matapos mabawi ng No Return Pass ang kapayapaan nito, tahimik na nakikipag-usap ang dalawa sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang divine senses. Nakita mo bang mabuti kung sinong division commander iyon? Tanong ng medyo mas matanda sa 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Umiling ang nakababata. Masyadong malayo, hindi ko makita. Paano si Brother Joe? Bumantong hininga ang 7th grade Heaven Opening Realm Master na may apelyidong Joe. Hindi rin ako.
Sila ay nasa isang medyo malayong lokasyon, ngunit sa kanilang lakas lamang ng 7th grade, hindi sila nang ahas na tiktikan sila ng lantaran, kaya natural na mahirap para sa kanila na makakuha ng kumpletong larawan ng sitwasyon. Higit pa rito, kahit na makita nila ang mukha ng 8th grade Heaven Opening Realm Master, maaaring hindi nila siya makilala. Maraming division commander sa Great Passes, at bihira silang makipag-ugnayan sa sinuman sa kanila, kaya paano nila makikilala silang lahat? Pagkatapos ng ilang sandali na katahimikan, ang 7th grade master na may apelyidong Joe ay bumulong. May kakaiba sa mga aksyon ng division commander na iyon. Tumango ang nakababata. Talaga. Ang kanyang mga aksyon ay lubhang mapanganib na ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring mga hulugan ng kamatayan. Maraming beses, naisip nila na ang division commander na ito ay makakatagpo ng isang hindi magandang wakas. Kung tutusin, ang mga territory lord na nagpal-aid sa kanya mula sa Northern Pass ay medyo marami. Gayunpaman, palagi siyang tumatakas at lalabas kinabukasan. Ang kanyang mga aksyon ay tila walang kabuluhan at medyo mapanganib din, na isang katotohanan na nakita nila na medyo kakaiba. Kahit na mas estranghero kaysa doon, ang 8th grade division commander na ito ay palaging itinatanghal ang kanyang kapangyarihan ng walang ingat, na ginagawang imposibleng hindi siya mapansin kahit sa malayo. Kahit na napakalayo, ang dalawang ito ay palaging madarama itong 8th grade division commander sa sandaling siya ay lumitaw. Kung ang isang bagay ay tila hindi karaniwan, dapat na may ilang dahilan sa likod nito. Walang 8th grade division commander ang tanga, kaya kailangang may dahilan para sa kanyang kakaibang mga aksyon. Ang 7th grade master na may apelyidong Joe ay biglang may naisip at tuwang-tuwang sinabi. Brother Ge, may sinusubukan bang sabihin sa atin ang division commander? Ang 7th grade master na may apelyidong Ge ay mayroon ding parehong hinala sa ngayon at tumango. Iyon din ba ang iniisip ni Brother Joe? Sinabi ng may apelyidong Joe. Kung may gusto siyang sabihin sa amin, ang tanging lohikal na conclusion ay sinusubukan niya tayong tipunin sa isang lugar. Tiyak na alam niya na may iba pang nakaligtas na tulad natin na sinusubaybayan ang No Return Pass, kaya naman nakipagsapalaran na magpakita dito para madala nila tayo sa isang lugar ng pagtitipon. Napukaw ang apelyidong Ge sa kanyang mga sinabi. Kung gayon, aling direksyon ang iniisip ni Brother Joe na sinusubukang ituro ng division commander? Naningkit ang mga mata ng may apelyidong Joe habang sumagot. Hindi ko alam kung napansin mo, ngunit ang division commander na iyon ay madalas natatakas sa isang tiyak na direksyon sa tuwing hahabulin siya ng mga territory lords. Maraming beses, gumagalaw din siya sa parehong direksyon para sa hindi karaniwang mahabang panahon. Ang ilang mga bagay ay tila malabo kung hindi binanggit, ngunit sa sandaling nabanggit, pagkatapos ay naging simple at malinaw. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, pagkatapos ay sabay nilang ibinaling ang kanilang mga ulo sa isang direksyon. Iyon mismo ang lugar kung saan nakaturo ang mga aksyon ni Yang Kai. Pareho silang nabuhayan ng loob. Pagkatapos ng maikling palitan, tahimik silang lumabas sa kanilang pinagtataguan at lumipad sa direksyon na iyon. Sa isang tiyak na araw makalipas ang kalahating buwan, pagkatapos makatakas mula sa paghabol sa kanya ng mga territory lords, si Yang Kai ay dumaong sa isang tiyak na asteroid, nagpahinga para makabawi. Makalipas ang ilang sandali, naglabas siya ng space beacon na nagsilbing link sa pagitan nila ni Huang Xiong. Karaniwang ilalabas niya ang space beacon at makipag-usap kay Huang Xiong ng ilang sandali sa tuwing malaya siyang kumpirmahin ang sitwasyon sa kabilang panig. Sa mga araw na ito, naging mapayapa ang Purifying Black Ink battleship nang walang anumang kakaibang pangyayari. Ang ilang koponan ng Black Ink clan ay naghahanap sa lugar, ngunit ang Purifying Black Ink battleship ay napakahusay na nakatago na ang mga sundalong ito ng Black Ink clan ay walang mahanap. Gayunpaman, pagkatapos lamang na alisin ang space beacon ngayon, naramdaman niya ang pabago-bago ng space principles. Maliwanag, sinubukan ni Huang Xiong na makipag-ugnayan sa kanya. Marshall Peak, Kabanata 5446. Dumating si Itay para tumulong. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay ng sumunod na sandali, isang jade slip ang lumitaw sa kanyang harapan mula sa void. Inabot niya ito upang kunin at ibinaon dito ang kanyang divine sense, pagkatapos ay nakahinga siya ng maluwag. Ang kanyang mga pagsisikap sa panahong ito ay sa wakas ay nagpapakita ng mga resulta. Sa kabutihang palad, ang mga natitirang sundalo na nakatago sa labas ng No Return Pass ay may sapat na pangunawa. Sa mismong araw na ito, natagpuan ng una sa mga nalalabing sundalo si Huang Xiong at ligtas na nakatagpo sa tagpuan. Kung isasaalang-alang kung gaano katagal ang lumipas, malinaw na mayroong ilang matatalino sa mga nakaligtas na tao.
Malamang na napansin nila ang mga nakatagong senyales na ibinibigay niya sa kanila pagkatapos na lumitaw lamang ng ilang beses sa labas ng No-Return Pass. Kung hindi, magiging imposible para sa kanila na mahanap si Huang Xiong at ang iba pa ng napakabilis. Ang mga natitirang sundalong ito ay kakaunti sa bilang, ilang dosina lamang o higit pa. Sapat lamang upang bumuo ng ilang squads. Gayunpaman, ito ay isang magandang simula. Kung mayroong isang grupo sa kanila, dapat mayroong pangalawa, at pangatlo. Gayunpaman, naramdaman niyang kay na nauubusan na siya ng oras. Mahigit isang buwan na niyang ginagawa ito araw-araw, kaya kung ipagpapatuloy niya iyon, malamang na malantad ang kanyang tunay na intensyon. Ang Black Ink Clan ay hindi ganap na tanga. Kung nakita nila ang kanyang layunin at kung saan siya nakaturo, kung gayon ang mga bagay ay hindi magtatapos ng maayos. Gayunpaman, mayroong isang maliwanag na lugar sa lahat ng ito. Mayroon lamang nag-iisang Royal Lord na nakatayong bantay sa No-Return Pass. Nag-alala si Yang Kai na magkakaroon ng masyadong maraming Royal Lords sa No-Return Pass. Pero ngayon, parang sobrang nag-aalala siya. Maging ang labanan sa labas ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction o ang labanan sa labas ng No-Return Pass, ang humans at ang Black Ink Clan ay tiyak na dumanas ng matinding casualty. Ang mga Royal Lord at 9th Grade Old Ancestors din, ay tiyak na bumagsak. Hindi alam ni Yang Kai ang pangkalahatang sitwasyon ng human race, ngunit nakakasigurado siya na ang pinakamalakas na masters ay nabawasan sa bilang, na ang Black Ink Clan ay hindi mas mahusay. Sa madaling salita, para sa parehong lahi, Royal Lordsman o 9th Grade Old Ancestors, hindi magiging mataas ang kanilang bilang. Dapat mayroong ilang dosina ng bawat isa sa pinakamagandang senaryo. Ang Black Ink Clan ay lumabag na sa No-Return Pass at nilusob ang 3,000 mundo, kaya't ang mga tao ay nakatakdang ilagay ang kanilang buhay sa linya upang pigilan sila. Dahil naroon ang 9th Grade Old Ancestors para sugpuin sila, hindi makakaalis ang Royal Lords sa gusto nila. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, paano magkakaroon ng ilang Royal Lords na nagbabantay sa No-Return Pass? Ang katotohanan na nag-iwan sila ng nag-iisang Royal Lord dito ay marahil dahil alam nila ang kahalagahan ng No-Return Pass. Ito ang tanging kilalang pasukan sa 3,000 mundo mula sa Black Ink Battlefield. Kung tungkol sa Black Ink Clan, hindi nila kayang mawala ang lugar na ito ngayong kinuha na nila ito. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang dumaan dito maaga o huli para bumalik sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction para tulungan si Mo na makawala sa kulungan nito. Magandang balita ito para kay Yang Kai. Kung mayroon lamang isang Royal Lord, kung gayon hindi siya magkakaroon ng napakaraming mga hadlang. Hindi pa banggitin na dati niyang kinolekta ang katawan ng Old Ancestor ng Asher Void Pass, na magagamit niya upang harapin ang gayong kaaway. Kahit wala ito, mayroon pa rin siyang kapital na makipagkompetensya sa isang Royal Lord ng mag-isa. Sa mga sumunod na araw, sisingilan ni Yang Kai ang No-Return Pass at hikayatin ang kalaban paminsan-minsan, itinuro ang daan ng banayad sa bawat pagkakataon. Kahit na wala siyang ideya kung ilan sa mga naiwan na sundalo ng human race ang makakaunawa sa mensahe, kailangan niyang patuloy na subukan. Ang Black Ink Clan sa Northern Pass ay lalong naging irritable. Dahil sa paulit-ulit na pagsalakay, labis nilang kinasusuklaman ang 8th grade master na ito. Ang mas masahol pa, sa tuwing naiisip nila na na-corner siya, ang 8th grade human ay biglang gagamitin ang kanyang kakaibang escape technique at mawawala ng walang bakas, na walang humpay na magre-resulta sa kanila, ang Territory Lords, na parusahan ng Royal Lord na nagalit sa kanila dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan. Habang sila ay pinagalitan, mas lalong lumalago ang kanilang pagkamuhi kay Yang Kai. Sa isang tiyak na araw, muling nakipag-away si Yang Kai sa labas ng No-Return Pass, na hinihila ang 12 Territory Lords kasama ang kanilang mga tropa upang salakayin siya. Siya ay nagwalas pabalik-balik, naghahabi sa loob at labas ng Black Ink Clan Army ngunit iniiwasan ang Territory Lords, pinipitas lamang ang malalambot na persimmons, pinutol ang hindi mabilang na Black Ink Clansmen gamit ang kanyang Asher Dragon Spear. Biglang-bigla, naramdaman niya ang isang nakakagulat na pagpatay na layunin na sumabog mula sa loob ng isang Black Ink Cloud. Kaagad pagkatapos, nakita ni Yang Kai ang isang pamilyar na kahangahangang figure na lumabas mula rito, ang kanyang maapoy na pulang buhok ay lumilipad sa likod niya habang hawak niya ang isang malaking saber gamit ang 2 kamay. Ang Peak 8th Grade Heaven Opening Realm ay maaaring sumabog habang ang saber na iyon ay laslas pababa sa isang kalapit na Territory Lord. Mamatay. Kasabay nito, ang 8th Grade Heaven Opening Realm Master ay napaungol, ang malaking talon sa kanyang kamay ay sumabog sa apoy, na naging sanhi ng puwang sa kanyang sarili na kumiwol mula sa matinding init. Nagulat ang Territory Lord na nahuli ng Sable Light.
Wala sa kanyang pinakamaligaw na panaginip ay hindi niya inaasahan na tambangan siya dito. Gayunpaman, hindi dahil sa hindi naging maingat ang Black Ink Clan, kaya lang matagal nang lumalaban si Yang Kai nang mag-isa nang walang anumang tulong, kaya paano nila aasahan na ambush sila dito ngayon? Hindi lang sila ang hindi umasa sa sitwasyong ito, kahit na si Yang Kai ay hindi inaasahan na mangyayari ito. Ang biglaang slash ay ang crystallization ng panghabang buhay na paglilinang ng isang peak 8th grade Heaven Opening Realm Master. Higit pa rito, ang pag-ataking ito ay malinaw na nai-channel at pinaghandaan sa loob ng mahabang panahon, kaya nang tumama ito, kahit isang malakas na innate territory lord ay nahati sa kalahati. Tumalsik ang itim na dugo at sumangga sa nagbabagang init na natitira mula sa hampas ng sable. Ang suntok na ito ay lumampas sa 8th grade sa mga tuntunin ng purong puwersa, ngunit malinaw na nagdulot ito ng overdraft ng master na gumamit nito, kaya pagkatapos putulin ang territory lord, siya ay nanlamig sa pwesto, hindi makagalaw. Matapos makabawi ang ibang territory lords sa kanilang pagkagulat, paano sila makakapigil? Inatake nilang lahat ang hindi gumagalaw na target na ito gamit ang kanilang secret techniques. Nang makitang malapit nang maging mapanganib ang kanyang sitwasyon, mabilis na umatras si Yang Kai at ipinatong ang isang kamay sa balikat ng hindi inaasahang kaalyado na ito, hinayla siya sa likod niya habang ang maraming daw strengths ay namuo sa kanyang sibat bago niya ito itinulak palabas. Ang marahas na enerhiya ay yumanig sa kawalan at tumulo ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Yang Kai at ang kanyang katawan ay nataman. Sa likod niya, sumigaw ang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Young boy, naparito ako para tulungan ka. Patayin natin ang mga bastos na ito. Pumatay ng isa para makabawi, pumatay ng dalawa para kumita. Sinakal ni Yang Kai ang sariwang dugo sa kanyang bibig at sinabi sa pamamagitan ng mga ngipin. Kung ganoon, dapat talaga akong magpasalamat sa iyo. Gamit ang puwersa ng pinagsamang suntok ng territory lords, mabilis na umatras si Yang Kai habang dumaranas ng matinding kakulangan sa ginhawa. Sa kabutihang palad, ang biglaang pagkawala ng isang territory lord ay natakot sa iba pang mga territory lord, kaya't hindi sila naglakas loob na habulin sila kaagad dahil sa takot na baka may iba pang mga ambush sa malapit, naghihintay na lamang ng pagbukas upang hampasin. Habang nagagambala ang kaaway, nagmamadaling umalis si Yang Kai. Bago siya makalayo, isa pang figure ang lumabas sa pinagtataguan at sumigaw kay Yang Kai mula sa malayo. Brother Yang, isama mo ako. Ayokong maiwan dito. Ibinalik ni Yang Kai ang kanyang ulo, nakaramdam ng labis na kapigatian na malapit na siyang umubo muli ng dugo. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kumalas sa gilid na iyon at dalhin ang figure na biglang lumitaw. Gayunpaman, ang pagkaantala na ito ay nagbigay daan sa mga territory lords na i-compose ang kanilang mga sarili at habulin sila. Desperado na itinulak ni Yang Kai ang kanyang world force habang siya ay tumakas. Kung siya ay nag-iisa, kung gayon madali niyang maitaboy ang kanyang mga humahabol sa ilalim ng sitwasyong ito, ngunit ngayon, kailangan niyang magdala ng isang 8th grade master na halos isang lampara na nauubusan ng langis at walang magawa kundi ang tumawa na may masamang tingin. Ang kanyang mukha, na parabang ang pagpatay sa isang innate territory lord ay ginawa siyang hindi magagapi, at isa pang 7th grade master, masyadong. Paano mabilis na makakatakas si Yang Kai sa mga ganitong sitwasyon? Ang mga territory lords sa likod nila ay nanggagalaiti sa kanila, patuloy na nagpapasabog ng secret technique sa kanilang direksyon, na naging sanhi ng pagsuray-suray ni Yang Kai. Ibinalik niya ang kanyang kamay at hinayla ang 8th grade Heaven Opening Realm Master sa kanyang likod. Nagulat ang 8th grade master at napabuntong hininga. Young boy. Mamamatay ako ng ganito. Kapag siya ay nasa likod ni Yang Kai, ang unang matamaan ng mga pag-atake na nagmumula sa likuran ay siya. Si Yang Kai ay natural na kumilos na parang hindi niya narinig. Sa likod nila, habang ang isa pang round ng mga pag-atake ng territory lords ay malapit nang maabot sa kanila, ang space principles ay umaalon at nawala ang tatlo. Pagkatapos ng ilang paggamit ng instantaneous movement, sa wakas ay nakatakas si Yang Kai sa kanyang mga humahabol, ngunit hindi siya nang ahas na huminto. Nagpatuloy siya sa pag-usad at lumipas ang kalahating araw ay nakahanap na siya ng mapagtataguan. Matapos maibaba ang dalawang deadweight, bumagsak si Yang Kai sa sahig at bamantong hininga. Ito ay naging medyo kapanapanabik na paglalakbay. Nais din ng 8th grade master na mag-relax sa sahig, ngunit sa sandaling dumampi siya sa lupa, tumalon siya muli. Hinawakan niya ang kanyang likod, nakita niyang puno ito ng dugo at nananakit na parang impyerno. Naghinala siya na sinasadya siya ni Yang Kai sa kanyang likuran para magamit niya siya bilang isang kalasag. Sa kabilang banda, ang 7th grade master ay yumoko kay Yang Kai. Maraming salamat, Brother Yang, sa biyayang ito na nagliligtas buhay.
Tumingin sa kanya si Yang Kai, pagkatapos ay sa 8th grade master, nagalit kaagad at napag-alitan. Brother Gang, walang utak ang master mo, pero kulang ka rin ba? Bakit ka tumalon ng ganyan? Sinusubukan mo bang iligtas ako o saktan? Ang 7th grade masters ay walang iba kundi si Gang Lian, na kilalang kilala ni Yang Kai dahil siya ang legacy disciple ng Southern Army Commander ng Great Evolution Army, Ouyang Lai. Si Gang Lian ay isang taong may mahusay na kakayahan at katalinuhan, ang tanging kasalanan niya ay ang kanyang pagiging tamad. Noong si Yang Kai ay nasa Great Evolution Army, nagkaroon siya ng pagkakataon na makipag-ugnayan kay Gang Lian sa ilang pagkakataon, ngunit sa tuwing nakikita niya siya, laging inaantok ang mukha ng lalaking ito. Maging sa main conference hall, sa mga mahahalagang pagpupulong na magpapasya sa kapalaran ng digmaan, natutulog pa rin si Gang Liang habang nakasandal sa isang haligi. Ang pagkakataong ito ay iba, gayunpaman, dahil si Gang Liang ay gising na gising, tila nabigla pa rin sa kanyang buhay na inilagay sa linya. Matapos pagsabihan ni Yang Kai, ngumiti lang si Gang Lian ng alanganin, masyadong nahihiya na magsabi ng kahit ano. Sa tabi niya, natural na hindi masaya si Ouyang Lai at pinandilatan niya si Yang Kai. Mabangong brat, paano ka makakapagsalita ng ganyan? Anong ibig mong sabihin itong old master na ito ay walang utak? Tingnan mo, tinapik niya ang sarili niyang ulo. Hindi mo ba nakikita ang malaking ulo ng old master na ito? Tumingin sa kanya si Yang Kai at hindi maiwasang isipin sina Yang Shan at Mi Jinglun. Ang dalawang big head ay may mga ulo na puno ng mga estratehiya, samantalang ang kamay ni Ouyang Lai ay malamang na puno ng tubig. Huminga ng mahabang buntong hininga si Yang Kai. Hindi dapat ikumpara ang mga tao, baka magalit sila sa kanilang sarili hanggang kamatayan. Nagalit sandali si Ouyang Lai, ngunit bigla siyang ngumiti muli. Brat, kailan ka sumulong sa 8th grade? Ang iyong bilis ng paglilinang ay talagang isang tanawin upang pagmasdan. Pagkatapos, bumaling siya kay Gang Lian. Tanggang disciple, bakit hindi ka matuto sa kanya? Hindi man lang umaban si Yang Kai sa 7th grade gaya mo, pero ngayon ay nasa 8th grade na siya. Ano naman sayo? Itinikom ni Gang Lian ang kanyang mga labi at nanatiling tahimik, na parang wala siyang narinig. Ibinalik ni Ouyang Lai ang bagay na iyon sa kanyang isipan matapos siyang pag-alitan. Pagkatapos ay bumalik siya kay Yang Kai. Kung hindi ito nakita ng old master ng kanyang sariling mga mata, kung gayon mahirap lang paniwalaan ang nangyari. Noon, nag-alala pa nga ang old master na ito sa iyo nang itaboy ka sa battlefield ng Royal Lord iyon. Inisip ko kung makakaligtas ka o hindi at walang balita sa lahat ng oras na ito. Ang old ancestor Xiao Xiao ay nag-aalala tungkol sa iyo. Maraming tao ang nakakita kay Yang Kai na hinabol ng Royal Lord sa labas ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Gayunpaman, ang mga old ancestor ay ganap na walang kapangyarihang tumulong. Sinubukan ng ilang 8th grade masters na mag-alok ng tulong, ngunit si Yang Kai at ang ulong tupa na Royal Lord ay parehong napakabilis, kaya't saglit lang nilang nagawang habulin ang mga ito bago mawala sa kanila, pinilit silang bumalik sa battlefield. At ipagpatuloy ang kanilang laban sa Black Ink Clan. Inakala ng lahat ng nakakita sa eksenang iyon na tiyak na magiging masama ang kapalaran ni Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master na hinahabol ng isang Royal Lord. Paano kung marunong siya sa Dao of Space? Napakalaki ng agwat ng lakas kaya imposibleng makatakas si Yang Kai. Gayunpaman, nang makita muli ni Ouyang Lai si Yang Kai ngayon, hindi lamang ang huli ay buhay at maayos, ngunit siya ay umaban pa sa 8th grade Heaven Opening Realm. Natigilan si Ouyang Lai, para sabihin. Martial Peak, Kabanata 5447. Magtipon. Naroon din si Ouyang Lai upang saksihan si Yang Kai na hinabol ng Royal Lord. Nais din niyang tulungan si Yang Kai, ngunit mas marami siya noon. Dahil sa puwersang tinutumbok ng dalawang innate territory lords, hindi niya nagawang ilabas ang sarili at napapanood lamang siya habang hinahabol si Yang Kai. 500 taon na ang nakalipas mula noong kaganapang iyon, ngunit sa halip na mamatay tulad ng inaasahan ng lahat, si Yang Kai ay talagang umabant mula sa 7th grade Heaven Opening Realm tungo sa 8th grade. Nararamdaman din ni Ouyang Lai mula sa kanyang pangunawa na ang pamana ni Yang Kai bilang isang 8th grade master ay parehong mayaman at matibay, ganap na hindi katulad ng isang taong katatapos lang pumasok. Pinuno siya nito ng maraming pagdududa. Wala siyang ideya kung paano nagawang palayasin ni Yang Kai ang Royal Lord, at kung anong uri ng mga pagkakataon ang naranasan niya. Si Yang Kai ay orihinal na may tiyan na puno ng mga karaingen. Ito ang huling pagkakataon na binalak niyang magpakita para gabayan ang mga nalalabing kawal ng tao.
Hindi niya inaasahan na makikita niya si Ouyang Lai at ang kanyang disipolo sa kalagitnaan, at gagawin nila ang ganoong gulo sa sitwasyon. Kung ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi lumago ng higit pa sa kung ano ang huling beses na nagkita sila, maaaring lahat sila ay nahulog sa isang mapaminsalang estado ngayon. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Ouyang Lai, talagang hindi mahanap ni Yang Kai sa kanya ang inis sa kanya. Ginamit ni Ouyang Lai ang lahat ng kanyang lakas para patayin ang innate territory lord na iyon sa isang strike. Sa madaling salita, ang isang suntok na iyon ay ganap na nagpatuyo sa kanya, na nag-iiwan sa kanya ng ganap na walang pagtatanggol. Kahit na ang isang feudal lord ay maaaring pumatay sa kanya sa puntong iyon. Ito ay isang palihim na pag-atake sa simula, at nailabas ni Ouyang Lai ang lahat ng kanyang lakas sa isang secret technique. Noon lang niya nagawang putulin ang innate territory lord on the spot. Kung hindi, paanong madaling mamatay ang isang innate territory lord? Kahit na padalos-dalos ang ginawa niya, nagawa lang iyon ni Ouyang Lai dahil sa tiwala niya kay Yang Kai. Naniniwala siya na mapapaalis siya ni Yang Kai doon. Kung hindi niya ilalagay ang kanyang sarili sa paraang napakadali kahit na siya ay isang kalamnan ulo. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga aksyon ay nagpabigat kay Yang Kai, na napilitang maglinis sa kanya at isama ang master at disciple pares para makatakas. Bakit nandito si Senior Ouyang? Tanong ni Yang Kai habang inihagis kay Ouyang Lai ang isang bote ng spirit pills. Si Huang Xiong at ang iba pa ay naubusan ng mga supply pagkatapos ng napakaraming taon ng matinding pakikipaglaban, kaya malamang na nasa parehong kondisyon si Ouyang Lai. Gaya ng inaasahan, nagliwanag ang mga mata ni Ouyang Lai nang makita ang mga healing pill. Kinuha niya ang mga ito, nilagok silang lahat, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata upang ayusin ang kanyang paghinga, ngunit hindi bago sumenyas kay Gang Lian gamit ang kanyang mga mata, sinabihan siyang ipaliwanag ang sitwasyon kay Yang Kai. Natural, sumunod si Gang Lian, nangangaso kami sa paligid ng outer periphery ng no return pass nitong mga taon. Kaya lang, karaniwan ay lumayo kami ng kaunti dahil hindi kami nangangahas na makipagsapalaran ng masyadong malapit. Ilang araw na ang nakalipas, nakatanggap kami ng ulat mula sa isa sa aming mga squad tungkol sa pagkakaroon ng mga pagdalaw ng mga masters na lumalaban sa no return pass, ngunit sa oras na dumating sila, wala silang mahanap. Pagkatapos noon, ang ilang mga squad ay hindi malinaw na nakadama ng mga paggalaw sa mga sumunod na araw, kaya pinangunahan ako ng Honored Master upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nagkataon lang dahil ito ang unang beses na pumunta dito ni Ouyang Lai at ng kanyang disipolo para tingnan ang sitwasyon, at ang dahilan kung bakit kailangan niyang dalhin si Gang Lian ay para magamit niya ang kakaibang kakayahan ni Gang Lian. Maraming taon na ang nakalilipas, noong sinisiyasat nila ang sitwasyon ng Black Ink Clan sa Great Evolution Pass, dinala ni Ouyang Lai si Gang Lian dahil nagawa niyang mag-espiya sa iba nang hindi nag-aalerto dahil ang kanyang perception ay kahit papaano ay hindi masubaybayan. Natural, hindi ito magiging iba sa pagkakataong ito. Kakatago lang nilang dalawa saglit bago lumitaw si Yang Kai, walang ingat na nakikipaglaban sa labas ng no-return pass. Mas nagkataon pa, dumaan talaga si Yang Kai sa pinagtataguan nila habang hinahabol ng mga territory lord na iyon. Paano malalabanan ni Ouyang Lai ang gayong gintong pagkakataon? Bukod dito, sa sobrang lapit ng territory lords, hindi sigurado si Ouyang Lai na hindi sila matutuklasan. Dahil mataas ang posibilidad na matagpuan, natural na nagpasya siyang sakupin ang inisyatiba. Sa sandaling dumaan si Yang Kai sa Black Ink Cloud na ang nagtatago na Ouyang Lai ay bumulwak at pinutol ang isang innate territory lord. Ang mga aksyon ng guro at disipulo ay isang bagay na kailangan at ito ay isang bagay na nagkataon lamang at pangyayari. Matapos marinig ang salaysay ni Gang Lian, napagtanto ni Yang Kai na nagkamali siyang sinisi si Ouyang Lai sa kanyang pagkilos ng walang ingat, na sinasabi na ang matandang umutot na ito ay hindi dapat kumilos ng walang utak, baka masaktan niya ang mga taong nakapaligid sa kanya at sa kanyang sarili. Brother Gang, paanong nandito ka pa at hindi pa bumabalik sa 3,000 mundo? Sa pagkakaalam ko, ang karamihan sa Human Army ay nagawang umatras sa 3,000 mundo maliban sa ilang labi mula sa Great Passes na nagsilbing rearguard upang maantala ang Black Ink Clan. Posible bang ang Great Evolution Pass ay tumalo ng puso ni Yang Kai sa pag-aalala? Si Huang Xiong at ang iba ay gumagala sa Black Ink Battlefield dahil nahulog ang Asher Void Pass sa labanan. Natigil sa likod ng mga linya ng kalaban, at walang paraan pabalik, sa halip ay pinili nilang subukang kunin ang mga katawan ng Old Ancestor at Asher Void Pass, core. Kung nasira din ang Great Evolution, nangangahulugan iyon na namatay na si Old Ancestor Xiao Xiao. Lalong bamigat ang damdamin ni Yang Kai. Para bang alam niya ang kanyang mga alalahanin, nagmadaling magpaliwanag si Gang Lian.
hindi tulad ng iniisip ni Brother Yang. Ang natitira sa Great Evolution Army pagkatapos ng digmaang iyon ay karaniwang nakabalik sa 3,000 mundo, ngunit para sa amin. Well, ito ay isang kawili-wiling kwento. Pagkasabi nito, sinulyapan niya si Ouyang Lai, nahihirapang magsalita. Masasabi ni Yang Kai sa isang sulyap na si Ouyang Lai ang may ginulo. Gaya ng inaasahan, idinilat ni Ouyang Lai ang kanyang mga mata at sinabing, walang masyadong masasabi tungkol dito. Nang matalo ang Human Race Army sa labanan sa labas ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction, nag-utos ang Old Ancestors na umatras kami sa Northern Pass para muling makisama sa Dragon at Phoenix clans para makalaban namin ang Black Ink Clan. Maraming mga labanan ang nakipaglaban at magkabilang panig ay nagtamo ng mabibigat na casualty. Pinangunahan ng Old Master na ito ang mga tropa sa battlefield, ngunit ang aming hanay ay sa kasamaang palad ay nahati ng Black Ink Clan Army at hindi naabot ang no-return pass sa oras. Wala kaming pagpipilian kundi kunin ang iba pang mga nakaligtas at maging drifters pagkatapos noon. Sa kainaitan ng labanan, malamang na hindi rin mapakali si Ouyang Lai sa isang bagay na tulad ng isang fleet formation. Matapang niyang pinangunahan ang kanyang army pasulong, ngunit pinayagan din nito ang Black Ink Clan na putulin sila. Gumaan ang loob ni Yang Kai matapos malaman ang nangyari. Ang pagbagsak ng no-return pass ay isang bagay na nangyari lamang mga 200 taon na ang nakalilipas, at si Ouyang Lai ay tila nakakuha ng ilang mga tulong sa panahong ito. Kaya lang, tulad ni Huang Xiong, lahat sila ay mga natitirang sundalo. Ang mga numerong nakuha ni Ouyang Lai ay talagang mas mataas kaysa sa panig ni Huang Xiong. Sa paglipas ng mga taon, nakapagtipon siya ng isang malaking puwersa, halos 3,000. Mayroon pang ang 2 8th grade Heaven Opening Masters sa kanilang grupo. Bukod sa Ouyang Lai, may isa pang tinatawag na Fei Yuanlong, ngunit hindi siya sumama sa kanila sa pagkakataong ito. Hindi sila nang ahas na pukawin ang Black Ink Clan sa no-return pass. Pagkatapos ng lahat, isang Royal Lord ang nangangasiwa sa sitwasyon, kaya ang tanging magagawa nila ay gumala sa labas, ngunit medyo matagumpay pa rin sila, na pumatay ng malaking bilang ng Black Ink Clansmen. Si Yang Kai ay pumili ng maraming laban sa labas ng no-return pass sa nakalipas na 1.5 buwan, na banayad na gumagabay sa mga natitirang human soldiers. Kung napagmasdan pa ito ni Gang Lian ng ilang beses, tiyak na makukuha niya ang pahiwatig gamit ang kanyang talino. Pagkatapos, kailangan lang niyang sundin ang mga direksyon upang mahanap si Huang Xiong at ang iba pa. Kaya lang, nalantad ang kanyang kinaroroonan sa unang pagkakataon na dumating siya para mag-imbestiga kasama si Ouyang Lai, kaya saan siya makakahanap ng oras para pag-isipan ang mga aksyon ni Yang Kai. Brother Yang, naliligo ka rin ba nitong mga taon? Tanong ni Gang Lian dahil sa curiosity. Napabuntong hininga si Yang Kai. Ito ay isang mahabang kwento. Pagkatapos noon, binigyan niya sila ng maikling salaysay tungkol sa sinabi niya kay Huang Xiong, na naging sanhi ng pagkislap ng mga mata ni Gang Lian. Narinig na niya noon ang tungkol sa maalamat na temporal rivers, ngunit kahit ang kanyang Hanord Master Ouyang Lai ay hindi pa nakatagpo ng isa, kaya paano siya magkakaroon? Sa totoo lang, akala ni Gang Lian ay isa lamang itong lumang kwentong bayan, hindi talaga inaasahan na talagang umiiral ang mga ito. Ang ganoong magandang bagay ay nagdulot ng pag-iisip ni Gang Lian kung magkakaroon din ba siya ng pagkakataong magsaka sa mga temporal na ilog na iyon, at gaano kabilis ito magpapahintulot sa kanya na madagdagan ang kanyang pagtatanim. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, ang oras na ginugol sa loob ng temporal rivers ay totoo, na dumadaan lamang ng mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag itong cultivation shortcut para sa mga nasa Heaven Opening Realm. Sa dulo ng lahat, kahit na may temporal river, kailangan pa rin ang pagsisikap ng isang tao para sa mga resulta. Sa pag-iisip ng lahat ng gawaing kakailanganin, agad na nawalan ng interes si Gang Lian. Sa kabilang banda, si Ouyang Lai ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa Great Sea Celestial Phenomenon at nagtanong ng maraming katanungan tungkol dito. Natural, isa-isang sinagot ni Yang Kai ang lahat ng kanyang mga tanong. Nang marinig niya na nagmarka si Yang Kai ng landas pabalik sa Great Sea Celestial Phenomenon para mahanap pa rin niya ito sa hinaharap, hindi nagreserba ng anumang papuri si Ouyang Lai sa kanyang pagiging maceland. Matapos malaman na may iba pang mga natitirang sundalo kasama si Huang Xiong mula sa Azure Void Pass, hindi na makaupo si Ouyang Lai. Ayaw niyang mabuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay na tumatakbo at nagtatago gaya ng ginawa niya nitong nakalipas na 200 taon, ngunit wala siyang ibang pagpipilian at ang kanyang sariling mga kalagayan ay nagparamdam sa kanya ng labis na kapitan.
Kung hindi lang siya naiinis sa kanyang sitwasyon, baka hindi niya naputol ang Territory Lord na iyon nang may pagkakataon. Ngayon, may posibilidad na makalusot sa No-Return Pass at makabalik sa 3,000 mundo para muling sumali sa Human Army. Paano kayang magtagal si Ouyang Lai? Ngunit kahit na ang kanyang mga pinsala ay hindi malubha, ang pag-atake na iyon kanina ay nag-drain sa lahat ng kanyang world force, at halos hindi niya nabawi ang ilan sa mga ito kahit na pagkatapos ng pagpapagaling ng ilang araw. Gayunpaman, agad niyang inakay si Yang Kai patungo sa base kung saan siya at ang kanyang grupo ay nagtatago. Matapos tipunin ang lahat, nagsimula silang makipag-ugnayan sa mga natitirang sundalo mula sa Asher Void Pass. Sa isang iglap, lumakas ang lakas ng natitirang hukbo. Ang hukbo na orihinal na may mas mababa sa 1,000 tropa ay lumaki sa higit sa 4,000. Ang tanging reklamo ay ang maliit na bilang ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters na mayroon sila. Sa kasalukuyan, mayroon lamang silang 4, kabilang si Yang Kai, na para sa 4,000 sundalo ay talagang hindi gaanong. Sila ay hindi nagmamadaling kumilos bagaman. Pagkatapos ng lahat, napakaraming mga variable kung maglulunsad sila ng pag-atake sa No-Return Pass. Hindi sila maaaring kumilos ng may kumpiyansa maliban kung gumawa sila ng ilang wastong pagpaplano bago pa man. Bukod dito, gusto ni Yang Kai na maghintay ng mas matagal. Marahil ang ilang iba pang mga nakaligtas ay nahuli sa kanyang mga pahiwatig at darating upang sumali sa kanila sa lalong madaling panahon. Habang ang Remnant Army ay nagplano ng kanilang kurso, ang Black Ink Clan ng No-Return Pass sa wakas ay nakatagpo ng ilang pinakahihintay na kapayapaan at katahimikan. Sa wakas ay tumigil na sa pagpapakita ang 8th grade Heaven Opening Realm Master na iyon. Kahit na ang isa pang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay biglang nagpakita sa huling pagkakataon at nakapatay pa ng isang innate Territory Lord, na naging sanhi ng pagkawala ng mukha ng Black Ink Clan, mas mabuti pa rin ito kaysa tinutokso na parang mga unggoy araw-araw. Kaya, ang mga Territory Lords ay nagalak. Gayunpaman, isa pang ideya ang pumasok sa aking isipan. Ano ang dapat maging masaya? Noong mga araw na ang 8th grade master na iyon ay nagdulot ng kaguluhan sa labas ng No-Return Pass, ang kabuoang bilang ng Black Ink Clansmen na namatay sa kanyang mga kamay ay papalapit na sa 100,000 mark. Ang mga nahulog na feudal lords lamang ay may bilang na higit sa 1,000. Kahit nabugbugin siya ng mga ito hanggang sa magluwa siya ng dugo sa bawat oras at gawin siyang lubos na miserable, walang sino man ang nakakaalam kung gaano siya nasaktan. Nakakadismaya ang resulta kaya't ang mga Territory Lords ay nangako sa kanilang sarili na kung sakaling makita nilang muli ang 8th grade Heaven Opening Realm Master na iyon sa battlefield, tiyak na aalagaan nila siya. Hindi rin sumuko ang Black Ink Clan sa kanilang paghahanap. Malaking bilang ng mga search party ang ipinadala upang subukang hanapin ang 8th grade human na iyon, ngunit lahat sila ay bumalik na walang dala. Kahit may nakatuklas sa kanya, hindi na lang sila bumalik para magbigay ng report. Sa pinagtataguan ng Human Remnant Army, sa sumunod na buwan, isang tuloy-tuloy na daloy ng human soldiers ang nagtipon pagkatapos maunawaan ang mga pahiwatig ni Yang Kai. Ang Remnant Army ngayon ay humigit kumulang 5,000, ngunit mayroon pa rin silang 4 na 8th grade masters sa kanila. Ang nag-iisang Purifying Black Ink battleship ay hindi kasya sa napakaraming sundalo. Sa pinakadulo, ang isang Purifying Black Ink battleship ay maaari lamang humawak ng maximum na 1,500 sundalo. Gayunpaman, hindi sila nakahanap ng pangalawang Purifying Black Ink battleship dahil ang digmaan sa Black Ink Clan ay napakatindi, hanggang sa punto na kahit ang Great Passes ay nawasak. Karamihan sa Purifying Black Ink battleships ay naging alikabok, kaya talagang isang himala na makahanap ng Purifying Black Ink battleship na kalahating wasak lamang sa mga guhon ng Asher Void Pass. Marshall Peak, Kabanata 5448. Pinilit makapasok. Si Yang Kai ay nahihilo sa trabaho sa mga araw na ito. Dahil kailangan nilang salakayin ang No-Return Pass, natural na kailangan nilang maging handa. Kailangang ayusin ang mga warship, at lahat ng uri ng spirit pills ay kailangang pinuhin. Gaya nga ng kasabihan, bago lumipat ang mga tropa, dapat ihanda ang kumpe at mga baon. Si Yang Kai ay may mga pambihirang tagumpay sa alchemy, artifact refining, at array daw, kaya sa lahat ng taong naroroon, natural na siya ang naging pinakaabala. Ang mga paghahanda ay tumagal ng 2 taon upang makumplito, at sa 2 taon na ito, si Yang Kai ay naging abala na halos hindi siya tumigil sa isang lugar kahit isang sandali. Kahit na ang kanyang cultivation ay nasa 8th grade Heaven Opening Realm na ngayon, naging haggard pa rin siya dahil sa sobrang trabaho. Karamihan sa kanyang lakas ay ginugol sa pag-aayos ng mga warship. Ang lahat ng natitirang mga barko ng human squads ay nasa bingit ng pagbagsak.
Ang kanilang pagsingil sa no-return pass ay magiging lubhang mapanganib, kaya kung wala ang proteksyon ng mga warship, ang mga casualty sa mga natitirang sundalo ay magiging mabangis sa pinakamainam. Kaya, sa loob ng 2 taon na ito, ang bawat warship ay maingat na inayos upang makapagbigay ito ng pinakamataas na halaga ng proteksyon sa panahon ng buhay o kamatayang labanan na darating. Sa wakas, ang lahat ng paghahanda ay nasa lugar. Ang 5,000 strong Remnant Army ay muling inorganisa sa 4 na Extrarch Division, kung saan ang 4 na 8th Grade Masters ang naging commander ng bawat division. Bilang karagdagan, gumugol sila ng maraming oras sa pagpaplano para sa iba't ibang mga senaryo na kanilang haharapin kapag nagsimula ang pag-atake, sinusubukang isaalang-alang ang bawat posibleng mangyari. Nagtipon ang Remnant Army sa kanilang pinagtatagwan, may gamit at handa ng umalis. Kahit tahimik, kitang-kita sa mamamatay tao na aura ang determinasyon ng bawat tao. Pagkatapos umalis dito, sila ay maaaring lumampas sa no-return pass at babalik sa 3,000 mundo, o mamatay sa pagsubok. Sa 4 na 8th Grade Masters, si Ouyang Lai ang pinaka-nakatatanda, kaya dapat ay siya ang lumapit at magbigay ng talumpati upang palakasin ang moral ng army, ngunit gaya ng dati, naisip niya na masyadong mahirap kapag oras na para gawin ito at ibinasura ang mahabang talumpating inihanda niya. Nakangiting nakakatakot, itinaas lang niya ang kanyang kamao at umungol. Sige mga kapatid, pera na at patayin ang mga bastos na yan. Hindi maiwasang mapa-facepalm ni Gang Lian na tila sumasakit ang ulo. Ang epekto ay medyo hindi inaasahan, gayunpaman, dahil ang moral ng Remnant Army ay talagang tumaas at lahat sila ay naghiyawan ng sabay-sabay. Lubhang nabalisa sila matapos piliting tumakbo at magtago sa loob ng napakaraming taon, na pinapanood ang kanilang mga kapatid na namamatay sa daan. Mas gugustuhin pa nilang mamatay sa pakikipaglaban, sinusubukang makauwi, kaysa patuloy na magtago ng ganito, mamuhay na parang mga daga sa putikan, hindi na muling sumikat ang araw. Umalis na ang army. Asa unahan ang Purifying Black Ink battleship kung saan si Yang Kai ang personal na yumako ng command. Sa kanyang kaliwa ay si Huang Xiong, sa kanyang kanan si Fei Yuanlong, at si Ouyang Lai ang nagpaakyat sa likuran. Si Fei Yuanlong ang huli sa 8th Grade Masters, at isa pang matandang veterano na 8th Grade Master na hindi gaano mas makapangyarihan kaysa kay Ouyang Lai. Kung kailangan nilang makipagkompetensya, kung gayon sa 4 na 8th Grade Masters, ang pinakamahina ay talagang si Huang Xiong. Kung tutusin, napilitan siyang isakripisyo ang bahagi ng kanyang miniature universe. Kahit na nakatanggap siya ng Profound Yin Spirit Fruit mula kay Yang Kai at nagawang ayusin ang pinsalang iyon, aabutin pa rin ng maraming taon para maibalik niya ang kanyang lakas pabalik sa pinakamataas nito. Ang kasalukuyang Huang Xiong ay mas malakas kaysa sa isang bagong advanced na 8th Grade Heaven Opening Realm Master, ngunit malayo pa rin sa pag-abot sa lakas ng isang tunay na veterano. Ang pinagtatagwan ng Remnant Army ay ilang beses na nagbago sa nakalipas na 2 taon, at ngayon ay 3 buwan na silang paglalakbay ng warship mula sa no-return pass. Ang unang buwan ay walang pangyayari. Gayunpaman, nagsimula silang makatagpo ng mga Black Ink Clan squad ng sunod-sunod sa susunod na buwan. Walang mga territory lord ang namamahala sa mga patrol na ito, at bawat isa sa kanila ay medyo maliit sa bilang, kaya hindi na kailangang banggitin kung ano ang nangyari sa kanila. Habang pasulong sila, mas maraming Black Ink Clansmen ang nakatagpo nila. Ang mga Black Ink Clansmen na ito ay kadalasang nagpapatrolya sa paligid ng no-return pass, periphery o bumabalik mula sa labas na may mga bagong minahan na mapagkukunan. Ang 1 o 2 koponan na nawawala ay hindi sapat upang maakit ang atensyon ng mga nakatataas sa Black Ink Clan, ngunit habang dumarami ang mga numero, ang hindi pangkaraniwang sitwasyon ay natural na nakita ng Black Ink Clansmen sa no-return pass. Pagkatapos ng ilang maikling talakayan, tinipon ng ilang territory lords ang kanilang mga hukbo at nagsimulang mag-imbestiga sa sitwasyon. Na May 10th araw na lang bago makarating sa no-return pass, nakatagpo ng Human Remnant Army ang kanilang unang territory lord. Mula sa Purifying Black Ink battleship na kanyang pinangangasiwaan, nakita ni Yang Kai ang aura ng territory lord mula sa malayo. Gayunpaman, natukoy lamang sila ng kabilang partido pagkatapos na lumapit sa loob ng ilang daang libong kilometro. Nag-ayos si Yang Kai ng illusion array sa Purifying Black Ink battleship, kaya bakit hindi niya ay equip ang iba pang warship sa kanila? Hanggat ang kalaban ay hindi masyadong lumalapit, at hindi masyadong nagsusuri, ang mga arrays na ito ay sapat na upang itago ang mga galaw ng Remnant Army, na ginagawang mahirap para sa Black Ink Clan na makita sila. Nang makita niya ang napakalaking puwersa ng mga tao na papalapit sa kanya, nagulat ang Territory Lord at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na harangin sila. Kasabay nito, tumalikod siya,
naghahanda na bumalik sa No-Return Pass upang iulat ang nakakabahalang pag-unlad na ito. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya, nakita niya ang isang batang tao na tahimik na nakatayo sa likuran niya, na binigyan siya ng malamig na tingin. Namutla ang Territory Lord dahil hindi niya alam kung paano nakasunod ang tao na ito sa likuran niya nang hindi niya napapansin. Gayunpaman, nakilala niya ang kabilang partido sa isang sulyap. Ito ay ang parehong batang human na lalaki na patuloy na nagudyok sa kanila sa labas ng Northern Pass ilang taon na ang nakararaan. Hindi mabilang na beses niyang nakipag-cross ang mga blades sa tao na ito at pinilit pa siyang umubo ng dugo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba pang Territory Lords. Sa loob ng 2 taon, nawala ang tao na ito, kaya hindi inakala ng Territory Lord na makikita niya siya muli sa araw na ito, na namumuno sa napakalaking human army. Nakipag-away kay Yang Kai dati, mas naiintindihan niya ang kanyang lakas, kaya paano magiging pabaya ang Territory Lord na ito. Agad niyang sinugod si Yang Kai habang ang kanyang Black Ink Strength ay lumakas, namumuo at naging isang higanteng palad na tumatakip sa kalangitan habang siya ay umungal. Scram! Wala siya sa mod na makipagkulitin sa lalaking ito ngayon. Isang army of humans ang lumitaw ilang araw lang ang layo mula sa No-Return Pass, ang bagay na ito ay kailangang iulat sa lalong madaling panahon. Ang Territory Lord ay natigilan, gayunpaman, upang matuklasan na ang kanyang kalaban ay nanatiling ganap na walang malasakit sa kanyang pag-atake. Ang nakakainis na tao ay ipinatawag lamang ang kanyang sibat at pinakawalan siya ng isang suntok na suntok sa kanya. Matapos makipagpalitan ng suntok sa loob lamang ng 2 hininga, nabigla ang Territory Lord. Matapos hindi makita ang tao sa loob ng 2 taon, ang kanyang lakas ay tumaas sa isang katawa-tawang antas. Ang mga mahiwagang kapangyarihan ay kumalat at nag-intertwine, na nagbibigay sa Territory Lord ng ilusyon na siya ay nahuli sa isang malaking lambat, at ang bawat hibla ng lambat na iyon ay naglalaman ng kapangyarihan na sumisira sa langit, nakakawasak sa lupa. Habang nakipaglaban si Yang Kai sa Territory Lord, ang squad warship sa magkabilang panig ng Purifying Black Ink battleship ay nagpakawala din ng malakas na barrage mula sa kanilang mga artifact at array. Sa isang volley lang, pinunit nila ang Black Ink Clan Army, at sa mabilis na paggalaw, nagsara ang 4 na dibisyon, tinitiyak na wala ni isang Black Ink Clansman ang nakatakas. Ang orihinal na plano ni Ouyang Lai ay lumipat upang tulungan si Yang Kai, ngunit bago pa man siya makapunta, nakita niya ang sibat ni Yang Kai na tumawid sa baywang ng Territory Lord mula sa malayo. Sabay-sabay na bumagsak ang tiyan ng kabilang partido nang marahas na tumalsik ang itim na dugo. Muling itinutok ni Yang Kai ang kanyang sibat, tumagos sa dibdib ng Territory Lord. Sa isang mabangis na pagsabog ng kapangyarihan, ang mga loob ng huli ay lubusang nabasag. Bago ang kanyang kamatayan, ang Territory Lord ay tumitig kay Yang Kai nang hindi makapaniwala, na tila hindi maintindihan kung paano naging napakalaki nitong 8th grade Heaven Opening Realm Master sa loob lamang ng 2 taon. Pinisil ni Yang Kai ang kanyang sibat, na naging sanhi ng pagputok ng bangkay ng Territory Lord sa ambon ng dugo. Kaagad pagkatapos, bumalik siya sa Purifying Black Ink battleship at nagutos. Lumabas. Ang 4 na dibisyon ng Remnant Army ay muling inayos ang kanilang mga sarili at nagpatuloy pasulong. Gayunpaman, ang bawat sundalo na nakakita ng labanan kanina ay nabuhayan ng loob. Isang makapangyarihang innate Territory Lord ang naputol ng ganoon. Hindi pa nila nakita ang gayong mapagpasyang tagumpay. Maging si Ouyang Lai at ang 2 pang 8th grade masters ay naramdaman ang tibok ng kanilang puso. Si Yang Kai ay tila malakas sa isang walang katotohanan na antas. Si Huang Xiong at ang iba pa ay hindi masyadong pamilyar kay Yang Kai, ngunit si Ouyang Lai ay nagkaroon ng higit na pakikipag-ugnayan sa kanya at alam niya na nagawang durugan ni Yang Kai ang mga nasa parehong realm noong siya ay nasa 7th grade. Noon, laban sa mga feudal lords, halos napatay sila ni Yang Kai sa isang suntok. Naisip ni Ouyang Lai na kahit na makahanap si Yang Kai ng pagkakataon na umabant sa 8th grade, hindi niya mapapanatili ang napakalaking bentahe tulad ng mayroon siya sa 7th grade, ngunit sa lakas na ipinakita ni Yang Kai, siya ay nasa landas ng pagdurog muli sa kanyang mga kapantay. 2 taon na ang nakararaan, pinatay din ni Ouyang Lai ang isang innate Territory Lord sa isang slash, ngunit iyon ay nasa isang palihim na pag-atake at nawala sa kanya ang lahat ng kanyang world force. Pagkatapos noon, hindi na siya tuluyang lumaban, na ibang-iba sa kaso ni Yang Kai ngayon. Hindi nakapagtataka kung bakit nagkaroon siya ng lakas ng loob na pukawin ang ilang Territory Lords ng sabay-sabay sa labas ng Northern Pass. Malakas pala siya para hindi sila pansinin. Hindi pa man lang naabot ni Yang Kai ang rurok ng 8th grade, kaya biglang inaabangan ni Ouyang Lai kung ano ang magiging kalagayan niya kapag naabot niya ang taas na iyon. Siguro,
Maaari talaga niyang patayin ang isang innate territory lord sa isang suntok ng walang anumang pinsala. Nasugatan si Yang Kai sa pagkakataong ito nang patayin niya ang territory lord na iyon, malamang dahil gusto niyang tapusin ng mabilis ang laban at handang magdusa ng kaunti kapalit ng bilis. Gayunpaman, ang mga pinsalang iyon ay panloob, kaya hindi sila nakita ng mga tagalabas. Ang Remnant Army ay hindi nakalapit sa no-return pass nang hindi napapansin sa huli, na isang bagay na inaasahan nila. Ang illusion array sa Purifying Black Ink Battleship at ang mga warship ay hindi sapat na makapangyarihan upang payagan silang hindi mapansin sa ilalim ng determinadong paghahanap ng kaaway. 3 araw lamang mula sa no-return pass, ang Remnant Army ay ganap na nalantad. Ang Northern Pass ay natural na natigilan, hindi malaman kung paano pa rin magkakaroon ng army na ganito ang laki sa Black Ink Battlefield. Alam nila ang tungkol sa mga nakaligtas na tao, ngunit lahat sila ay nakakalat at walang banta sa kanila. Gayunpaman, nang makita nilang papalapit na ang gayong hukbo, wala silang magagawa kundi seryosohin sila. Sa sandaling naiulat ang balita, ang Royal Lord na nangangasiwa sa no-return pass ay personal na lumabas upang imbestigahan ang sitwasyon, ngunit nang tingnan niya ang line-up ng Human Army, ngumuso lang siya. Naglakas loob silang lumapit at makipaglaban kasama lamang ang 4 na 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Wala itong pinagkaiba sa pagpapakamatay sa kanyang palagay. Ang mga puwersang nagbabantay sa Northern Pass ay hindi malaki, ngunit mayroon pa rin silang Royal Lord at mga 20 innate territory lords. Ang garrison ng Black Ink Clan dito ay umabot din ng hindi bababa sa 1,000,000, at marami pang iba ang patuloy na inilalabas at ipinapadala sa 3,000 mundo. Ito ay hindi isang bagay na maaaring hamanin ng Remnant Army ng ilang libong tao. Nang makita ang Remnant Army na pinamumunuan ng isang malaking warship, na patuloy na lumalapit sa no-return pass, ang Royal Lord ay nagalit at inutusan ang kanyang territory lords na tipunin ang kanilang mga hukbo at salubungin sila sa labanan. Sa ilalim ng utos ng Royal Lord, ang territory lords ay hindi nang ahas na magantala kahit isang sandali. Kaagad, 10 territory lords ang kumilos kasama ang 300,000 strong army, na nagpapakita ng kahalagahan ng kanilang kalakip sa labanang ito. Alam nila mismo na ang Black Ink Battlefield ay ganap na mapapailalim sa kanilang kontrol pagkatapos ng labanang ito. Hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa panggigipit ng mga labi ng tao na ito. Ang mga supply convoy ay hindi na rin maarang, at maaari nilang ituon ang lahat ng kanilang atensyon sa pagsalakay sa 3,000 mundo. Ang 10 territory lords ay lumusab sa no-return pass ng may mahusay na momentum, isang napakalaking Black Ink Clan army sa kanilang likuran na nagpapalabas ng hindi magagapi na lakas. Sa ilalim ng kanilang utos, ang 300,000 malakas na Black Ink Clan Army ay mabilis na bumuo ng isang kalahating bilog na nakapalibot sa Human Army. Tila sa mayabang na kilos na ito ay sinadya nilang patayin ang 5,000 tao sa isang iglap. Sa halip na matakot sa gayong pagkakaiba sa bilang, ang mga tao ay nagtaas ng kanilang mga sandata at naghanda upang salubungin ang kaaway. Ito ay natural lamang. Kung tutusin, napakarami na nilang naranasan ng mga ganitong laban. Upang lumaban bilang 1,000 laban sa 10,000, sinong sundalo ng tao ang hindi pa nakaranas noon? Lamang, ang mga tao ay talagang kakaunti ang lakas, at ang bilang ng 8th grade masters ay mas mababa kaysa karaniwan para sa isang army na ganito kalaki na may 4 lamang sa kabuuan. Gayunpaman, ano ang dapat nilang ikatakot tungkol sa walang kwentang Black Ink Clan? Lalaban pa rin sila hanggang kamatayan.